Magandang araw po sa inyo, Sir Sid, at sa iyong mga tagapakinig. Tawagin na lang po ninyo ako sa pangalang Donito. Kasalukuyan nakatira sa isang lalawigan dito sa Mindanao. Ilihim na lang po natin ang aking tunay na pagkakakilanlan at eksaktong lugar na pinangyarihan nitong aking karanasan. Dahil nga sa ngayon ay dito pa kami naninirahan. Ako po ay 48 taong gulang at ang pamamasada ng tricycle ang kinabubuhay namin. Porsigido ako sa pamamasada para may pangtustos ako sa aking pamilya sa araw-araw. Ang kwentong ito ay may kinalaman sa pamana ng aking ama na ibinigay niya ito sa akin noon bago pa siya bawian ng buhay. Isa po itong mutya, isang kakaibang libreta at kabibi na nagtataglay ng kapangyarihan. Itago na lang natin sa pangalang Mang Predel si ama. Pangatlo ko sa aming magkakapatid na lalaki. Si Henderico ang panganay at pangarap na maging kapitan del barrio ng aming lugar. Kilalang kilala si Henderico sa amin mula nang maging kagawad siya sa aming barangay. Subalit dingid sa kalaman ng lahat na may pagkatuso ang kuya at hangad lang ay kapangyarihan. Kaya ganun na lang ang pagpupursi niya para maging kapitan del barrio. Malayo ang ugali niya kay Kuya Crisanto na isang tahimik na tao at ubod ng kabaitan. Matiga siyang nagtuturo sa akin sa pagmamaneho ng tricycle at kuminsan ay nasa simbahan para tumulong na libre. Kaya mula noon sa kanilang dalawa, kay Kuya Crisanto ako malapit. Nagkasakit si ama. Lumubha ang karamdaman niya sa hindi namin malaman na dahilan. Noong gabing iyon, may iniabot siya sa akin na maliit na kahon. Balot na balot iyon ng itim na panyo. Kaagad kong tinago sa aking damit. Inipit ko ng husto sa aking baywang para hindi mahulog at makita ng dalawa kong kapatid. Pasado 11:00 ng gabi, nang binawian ng buhay si ama. Hindi ako tumingin sa malamig niyang katawan. Nagkulong ako sa aking silid at umiyak na binuksan ang inabot niyang kahon sa akin. Naglalaman iyon ng libreta na may mga aral na karunungan at kakaibang shell ng kabibe. Mula nang pumanaw si ama, nagbago ang lahat sa buhay namin. Naiwan at kinamkam ng panganay naming kapatid ang dapat na mamanahin naming lupain. 1.5 hektarya na lupain na sana ay hati para sa aming tatlo. Hindi na ako malma pa sa lupain na dapat ay para sa akin. Nakakatakot kasi ang banta ng pulis na si Melchor, kapatid ng asawa ni kuya na kumuha ng aking parting lupa. Hinati naman namin ni Kuya Crisanto ang munting lupa na namana niya. Nagtayo ako roon ng maliit na bahay at doon tumira kasama ang asawa kong si Krisa. Dahil sa kabutihan ng Diyos, nabiyayaan kami ng 2 anak. Tahimik kaming namuhay sa lupain ni Kuya Crisanto. Pagtatanim at pagbebenta ng gulay ang hanap buhay ni Krisa. Habang ako'y naman ay namamasada ng tricycle at tatid sundo sa 2 kong anak na nasa eskwela. Isang araw, may bumisitang matanda sa bahay. Nagpakilala siyang kaibigan ni ama. Siya si Mang Eban, isang antingero at kababata raw niya ang aming tatay. Kakaiba ang kinikilos niya noong una ko siyang makita. Panay kasi ang pagsilip niya sa loob ng aming bahay. Na animo ay may hinahanap sa loob. Kamusta pala? Ang bagay na kabalot sa panyo. Laking gulat ko nang kamustahin nito ang isang bagay na pinamana ng ama ko sa akin. Iyon agad ang hinanap niya. Tila ba naninigurado siya sa kalagayan ng libretang ibinigay sa akin ni ama. Tinalikuran ko siya saglit. Paano niya nalaman yun? Ani ko sa kamuling humarap sa kanya. Mainam na pausukan mo yung mutya ng insenso at tugasan mo na rin ng tubig ulan dahil galing yan sa kalikasan. Nakapagtatakang alam niya ang lahat tungkol sa kinaiingatan ng aking ama. Gusto ko sanang magsilita.
Subalit lagi niya akong nauunahan. Ang bagay na yan ay mula pa sa kanunuan ng iyong ina na si Rebecca. Kinaiingatan niya ng ama mo dahil maaaring gamitin sa kasamaan ng masasamang tao pag napunta yan sa kanila. Dagdag pa ni Mang Eban. Ang libreta at kabibing nasa iyo ay nagtataglay ng kapangyarihan. Ililigtas ka niyan sa kabamakan. Swerte rin ang bagay na yan. Kaya sana kung nasa iyo ang bagay na yon, mainam na hugasan mo na. Inaya ako ni Tatang na uminom ng tuba. Nag-inuman kami habang binabalik tanaw niya ang mga alaala nila ni Ama. Noong kabataan pa nila, anya, natuto siyang manggamot nang mapangasawa ni Ama si Nanay. Isa kasing manggagamot si Nanay at pinatay raw ng mga elemento sa dilim. Dagdag pa niya, ipinagiganti ni Ama si Nanay sa elemento kumitil ng buhay nito. Isang nilalang raw mula sa gubat na kayang magbigay ng kapansanan gamit ang barang. Nakala raw nila noon ay gawain lang ng mga mambabarang at mangkukulam. Simula nang makilala ko si Tatang Eban, palagi ko nang inilalagay sa aking bulsa ang kabibe. Isinisingit ko naman ang libreta sa aking short tuwing lalabas o alis ako ng bahay. Doon ko napatunayan na buenas nga ang kabibe. At doon ko rin napatunayan na totoo ang mga nilalang sa kagubatan. Nakala ko ay isang haka at mga kwentong barbero lang na panakot sa mga bata. May mga pagkakataon na iniiwasan ako ng mga hinahinalaang tao na dati naman ay sumasakay sa akin. Siguro ay aswang sila at natatakot sa nakatagong libreta sa aking katawan. Isa si Paco sa mga dati kong pasahero. Mula nang isama ko sa biyahe ang kabibe, ay kalimitan ko na lang itong makita sa daan. Kapag gabi, minsan pa nga, hindi ko nakikitang napapadaan sa amin kapag pupunta siya sa sakahan ni Mang Rocco. Isang araw, nakapagtatakang wala akong makuhang pasahero at mabuti lang ay nakasalubong ako ng kakilala ko at inaya ko sa piyestahan doon sa kabilang baryo. Tiyak raw na maraming magpapatid sa akin pauwi dahil gabi na matatapos ang pagdariwang nagaganapin sa kabilang baryo. Ilang minuto pa lang ako sa biyahe patungo sa kadapitan ng kabilang baryo ay natanaw na namin ang mga kalalakihang nagsisigawan doon sa bakanting lote. Hindi ko alam kung bakit parang dinala ako doon ng sinasakyan kong motor. Hoy, saan tayo pupunta? Hindi dyan ang daan patungo sa piyesta. Ani ni Cardo. Ipinarada ko ang sasakyan sa gilid at naglakad patungo sa mga nagkukumpulang kalalakihan. May nagaganap doon na sabong. Nung una ay hindi ako interesado sa sugal na nagaganap roon. Pero parang may nag-uudyok sa akin para tumaya sa susunod na ilalabang manok ng lalaking na sa hanay namin ni Cardo. 200 na lang ang natitira sa pera ko at sakto pambili ng 1 kilong bigas at ulam namin para mamayang gabi. Nagdadalawang isip pa ako kung saan tataya. Pareho kasi maganda at malaki ang manok na susunod na ilalaban. 1 bulik at tabuhin ng manok. Ipinusta ko sa bulik ang natitira kong pera. Babawi na lang ako sa pasada kung sakaling matalo ako. Ani ni Cardo, umalis na lang kami roon at mag-antabay ng magiging pasahero namin sa piyesta. Subalit kabado at napataya pa rin ako sa sabong. Nagsimula na ang laban ng mga manok. Maganda ang nilabanan, subalit nang nangamba akong matalo dahil sugatan na ang pinustahan kong manok. 1 hampas na lang, paniguradong matatalo na ang bulik. Napasuot ang kamay ko sa aking bulsa at nakapa ang kabibe. Medyo mainit ito,
Dahil na rin siguro sa mainit na panahon kaya ganoon ang temperatura ng kabibe sa loob ng aking bulsa. Ilang saglit pa, bigla akong natuwa na makabawi ang bulik sa manok na abuhin. Kabado akong napahawak sa kabibe. Habang marahang tinutugis ng bulik na manok ang abuhing manok. Pagkaraan ng ilang saglit, nawalang init ng kabibe at panalo ang manok na bulik. Ilang beses pa akong tumaya roon sa sabungan hanggang di ko na mabilang ang napanulo ng kong pera. Sunod-sunod na pagkapanalo at pagkailang sa mga taong parang nagalit sa naging pagkapanalo ko. Masaya akong umuwi ng bahay. Dala ang mga napanalunan kong pera. Nakapag-uwi rin ako ng kalahating sakong bigas at manok na pang-ulam. Tuwang-tuwa ang mga anak ko. Natuwa rin si Kuya Crisanto nang abutan ko siya ng kaunting halaga. Makalipas ang ilang araw, palagi na ako nag-aabang ng sabong sa kabilang baryo. Unti-unti na rin akong nakakaramdam ng panganib sa paligid. Ewan ko ba kung bakit pakiramdam ko ay may nakaabang na nilalang na malapit lang kahit saan ako magpunta. Itigil mo na ang pagsasabong at huwag ka nang sasama pa kay Cardo. Doon sa kabilang bayan mapanganib doon. Kanina lang nakatagpo ng patay na lalaki malapit sa kapilya. Ginilitan raw sa leeg at winarak ang tiyan para mailabas ang mga laman loob nito. Nag-aalala lang si Kuya Crisanto na nahuling nagsasabong ako. Ganoon pa man, hindi ako napigilan ni Kuya. Mas malaki kasi ang naiuwi kong pera galing sa sabong kaysa sa pamamasada. Masama man ang pinag-uugatan. Alam ko namang nasa tama at hindi ako nandaya. Isang gabi, habang napapasarap ang pagtulog ko dahil sa sunod-sunod na kaswertihan, hindi ko inaasahan na may mangyayari sa aking hindi maganda. Nasira ang gabi ko dahil sa masamang pangitain. Hindi ko maintindihan ang karimari-marim na panaginip na yun na animoy may nais parating sa akin. Kinabukasan, may patay na naman sa kabilang baryo. Dahil doon, hindi na muna ako nakapagsabong. Mas pinili kong paniwalaan si Kuya Crisanto at namasada ako ng tricycle buong araw. Kagaya ng dati, naging swerte pa rin ako sa malaking kinikita ko sa pamamasada na hindi man lang ako inabot ng gabi. Napakabuti ng Diyos sa atin, Donito. Unti-unti na nagbabago ang buhay natin. Tila ba ginagabayan niya tayo sa hirap at sa pag-ahon sa pang-araw-araw. Ani ng asawa ko. Nginitian ko lang siya at ipinagpatuloy ang paglilinis ng aking tricycle. Maya-maya lang, isang kakaibang tunog ang narinig ko mula sa kakahuyan. Agad ko yung nilapitan. Dahan-dahan akong naglakad. Hawak ang basahan na pinipiga-piga ko pa. Papalapit sa kaibang tunog na parang kuliglig. Napasigaw na lang ako nang makita ang matandang patay malapit sa aming bahay. Natatandaan ko ang lalaking yun. Isa siya sa mga natalong sa bungero nitong nakaraang linggo. Lumipas pa ang mga araw na sunod-sunod na pagkamatay ng mga sabungero sa aming lugar. Aswang ang itinuturong salarin at si Kuya Henderico na kinainis ang Kapitan del Barrio dahil sa hindi magandang pamamalakad nito ay hindi nagtagal, hiniwalayan si Kuya Henderico ng asawa niya at tinakot ang mga ari-arian nila simula nang mapatalsik siya sa pwesto. Kumatok siya sa amin ni Kuya Crisanto na walang-wala na si Kuya Henderico na animoy mahirap pa sa daga. Noong mga panahon na yun, kahit nailaban ng lupain niya para sa amin ay hindi niya magawa dahil sa takot. Ewan ko ba kung bakit. Tinanggap namin muli si Kuya Henderico. Doon siya tumira kay Kuya Crisanto. Habang ako naman ay nag-aabot ng tulong sa kanilang dalawa kung sakaling nakakaluwag kaming pamilya. Isang araw, nakatagpo ulit ako ng patay. Malapit ulit sa aming bahay. Kaya naman hindi katakatakang pananadya ang ginagawang pananakot sa amin nang hindi ko pa nakikilalang salarin.
Nonito, mag-iingat kayo ng pamilya mo. Nasa paligid lang natin ang nilalang. Duguan noong gabing iyon si Mang Eban. Palingalinga siya sa paligid at hinihingal na nagpapaliwanag sa akin. Ilang saglit pa, nagpakita sa amin ang pulang lalaki. Hubot-hubad itim ang mga mata at may matatalas na kuko at pangil. Siya ang kinukwento sa akin ni Mang Eban na kumitil sa buhay ng aming ina. Siya din daw ang mapaminsalang aswang na kayang maglagay ng sakit sa kahit sinong tao. At noong gabing iyon, bilang sumuka ng dugo si Mang Eban, kasunod ng panghihina nito, agad ko siyang inalalayan papasok sa bahay. Binasahan ko ng dasal, galing sa libreta ang nilalang bago ko sinara ang pintuan. At ilang saglit pa, umalis ang pulang lalaki mula sa labas. Sinubukan kong gambutin si Mang Eban. Natataranta rin ang asawa ko kung paano ang gagawin. Hindi kasi maganda makita ang mga sugat na natamo ni Mang Eban. Napakabrutal ng ginawa sa kanya ng pulang lalaki. Ipinahawak ko kay Mang Eban ang kabibe. Baka sakaling gumaan kahit papano ang nararamdaman niya. Nangyari naman yun, subalit tuwing aalisin ko ang kabibe sa kanya, ay siya ang panghihina ng kanyang katawan. Kinabukasan, pinalikas ko ang pamilya ko sa bahay. Pinagbakasyon ko sila sa mga pinsan namin sa syudad. At pansamantala akong nanatili sa amin para asikasuhin si Mang Eban. Ako at ang namana ko kay ama ang pakay ng pulang lalaki na iyon. Kaya kahit bihira na lang, alam ko sa libreta ay minabuti ko pa ring aralin. Hindi ako natulog. Pinag-aralan ko at sinikap na tuklasin ang mga kahulugan sa babasahin sa itim na libretang iyon. Nakagawa ko ng mga panapat kontra sa aswang at mga engkanto. Nalaman ko rin sa libreta ang mga paunang medisina na makatutulong sa walubang karamdaman ni Mang Eban. Gumaling si Mang Eban pansamantala. At ng araw na iyon, gabi-gabing may nag-iikot na tanod sa baryo. Ipinagbawal na kasi ng bagong kapitan del baryo sa aming lugar ang paglabas sa gabi para na rin sa kaligtasan ng kanyang mga nasasakupan. Sunod-sunod na kasi ang mga pagpatay sa 2 barangay at isa lang ang alam naming may kagagawan, ang lalaking pula. Isang araw, habang naghahanap kami ni Mang Eban sa kakahuyan ng mga sinukuang kahoy at ng bunga nito, hindi namin nakalain na aatakihin kami ng pulang lalaki. Unti-unti na kasi lumulubog ang araw ng mga oras na iyon, kaya malaya nakapaghasik sa madilim na kagubatan ang nilalang. Mabuti na lang at handa kami anumang oras ni Mang Eban. May mga dala kaming armas at panapat sa pulang lalaki. Naghalo ang huni ng mga insekto sa nakakatakot na tunog ng pulang lalaki. Pinaikutan niya kami. Tila naghahanap siya ng pagkakataon para atakihin ang isa sa amin ni Mang Eban. Pero bago pa siya makalapit, nagsaboy na kami ng asin sa paligid, itim na bigas at mga dinurog na laurel. Kasalukuyan ko nang binabasa ang libreta. Umalulong na ang nilalang na animoy na bibingay sa dasal ko. Habang nangyayari yun, sinamantala ni Mang Eban ang umatake sa abot ng kanyang magagawa at hindi siya nagkamali sa pagpili ng tiyempo. Natamaan niya sa balikat ang pulang lalaki. Naiwan ang itak ni Mang Eban sa balikat nito at nagsisigaw na parang nauulol ang nilalang nang hagisan siya ni Mang Eban ng lana. Hindi ako nagpadaig kay Mang Eban. Lumapit rin ako sa pulang lalaki. Pinagtataga ko siya sa tiyan hanggang manghina ito at tinangkang tumakas. Subalit sa halip na makalayo kaagad ang nilalang, nagbagong anyo muna ito bilang tao. Gulat na gulat ako nang mamukhaan ko siya. Siya ang suwail na pulis. Siya ang kapatid ng asawa ni Kuya na kaumamkam ng mga mamahaling kong lupain.
Natigilan ako ilang saglit nang malaman ang katotohanan sa likod ng pagkatao ni Melchor. Nakapagtataka ang pagiging aswang nito. Dahil sa mga hinuna ko, nakatakas si Melchor at maliksing naglaho sa dilim. 8:00 ng gabi. Palihim kaming pumasok sa lupain na dapat ay sa akin. Maingat kaming nagmanman sa paligid hanggang marating ang bahay ni Melchor. Napakabahong amoy agad ang namayani habang papalapit kami sa kanyang lungga. At nang makarating na, ay agad akong sumilip sa bintana. Tanaw ko mula doon ang magkapatid na si Melchor at ang asawa ni Kuya Henderico na inuud na sa sahig. Panigurado akong matagal na silang napatay ng aswang. Subalit nakapagtatakang namukhaan ko si Melchor kanina lang. Pinasok namin ang bahay ng mga oras na iyon. Nakabang sa amin ang pulang lalaki. Kamukhang kamukha siya ni Melchor. Galit na galit siyang umatake sa akin. Subalit hindi niya ako magawang masugatan. Kasing tigas kasi ng shell ng kabibe ang balat ko na hindi man lang niya mapuruhan. Maya-maya pa, naihampas ni Mang Evan sa ulo ni Melchor ang itak. Nagkaroon na rin ako ng pagkakataon para itaga ang hawak kong itak sa kanya at paulit-ulit siyang pinagtataga hanggang mamatay. Gamit ang dugo ng pulang lalaki, naghilom ang mga sugat ni Mang Evan. Gumaling siya mula sa sakit na gawa ng nilalang. Sa wakas, matatahimik na ang mga kaluluwa ng mga magulang mo Donito. Maraming salamat sa iyo. Dahil sa iyo ay nagkaroon ng kapayapaan ang baryong ito sa talis ng pangil ng pulang lalaki. Saad ni Mang Evan at inilagay sa isang bote ang dugo ng pulang lalaki. Namistulang naging langis. Nagbago rin ang itsura ng pulang lalaki. Hindi siya si Melchor, kundi si Paco na dating manliligaw ng asawa ni Kuya. Mula ng araw na iyon, nagkaroon ng katahimikan ang baryo namin. Nagbago si Kuya Henderico dahil sa impluwensya siya ni Kuya Crisanto. Nabawi rin namin ang mga lupain na para sa amin at napatunayan namin na kanya-kanya naming mumunting tahanan.